Aminin natin, minsan hindi lang isip natin ang magulo, pati na rin ang ating bahay, opisina, mga gamit. Naku, kaya ngayong araw, pag-uusapan po natin kung paano makakatulong ang decluttering at reorganizing. Hindi lang para luminis po ang bahay, kundi para gumaan din ang ating pakiramdam. Kasama natin ngayon ang isang professional decluttering at reorganizing expert na si Ali Canita para magbigay ng practical at easy-to-follow tips para sa ating lahat. Good morning, Miss Ali. Good morning po. Good morning sa lahat. Kailangan ko yan ngayon. Actually, ako simula na ako mag-declutter, pero Sana feeling ko hindi pa all. sapat, ano. Pero paano ba magsimula? Kasi sometimes very overwhelming pag nakita mo magulo yung gamit mo. What Tas are pag the first hoarder few ka. steps na pwede mong gawin to declutter your home or your kwarto, mga gamit Yan. mo? Ang pinakauna ay huminga muna. Okay, hinga. Hinga. Makalalim. Kasi pagka naguguluhan ka kung saan ka magsisimula, huminga muna para bumalik ka sa sarili mo at isipin, okay, kailangan ko magsimula, papasok yan kung saan man. Kunwari sa kwarto ko muna kasi ito yung nasistress ako, ito yung pinaka nakakairita. O kaya, kailangan ko muna ibaba lahat ng mga kailangan kong ibaba, mga Christmas decors, etc. O kaya sa storage. Dahil alam ko, marami akong ikikip dito, dahil nakahinga na ako, alam ko na sa storage, marami akong pwedeng i-let go doon kasi ilang taon ko na siyang hindi nakikita. Baka mas madaling maka-decide para sa akin. So simula, huminga muna at isipin para saan ba? Para saan ba yung pag-declutter mo? Dahil gusto ko pag uwi ko, na-invite ako, nakapahinga ako. Gusto ko pagpasok ko sa kwarto ko, may higaan ako kaysa puro damit ang nakahiga. Ganyan, di ba? So, depende yan sa bawat tao kasi may iba na pagpasok pa lang, inis na kasi ang daming nakakalat na tsinelas, ang daming nakakalat na sapatos, o kaya sa sofa, ang daming gamit, wala ka man lang mapapapasok na bisita. So, ang goal setting mo, depende sa kailangan mo. Okay. O mamaya, huminga ka mamaya pag uwi mo. Ano ba talaga ang kailangan ko? Ano ba talaga yung gusto ko? Uy, pero doon naman sa kodo, okay naman. Doon sa kwarto ko doon sa Laguna. Kasi hindi na ako nakakauwi masyado. O, ito na nga. Speaking of letting go. Wow, parang Ng iba mga yun gamit. na. Ano mga gamit ko, Hindi ha? tao, ha? Hindi tao. Pwede rin naman. Pwede rin. Ay, pwede rin yan. Dahil 2026 na. Taray. O, ito, kasi medyo mahirap mag-let go ng mga gamit. May Totoo mga yan. tao na, alam mo yun, May sentimental value. Yes, may sentimental value sa mga bagay. Or kaya naman, narinig ko to sa isang friend ko eh, pinag-ipunan niya kasi yun eh. So parang nahihirapan siya na ibenta or i-let go kahit pa hindi na niya nagagamit. So, paano ba sila matutulungan? So, babalik tayo sa mga mindsets. Kasi may mga mindsets sa buhay natin nakakatulong sa atin. May mga mindsets nakakahila sa atin paatras. Okay. So, sa mga sentimental items, ano ba yung belief natin doon? Ang belief ba natin doon ay dahil pinaghirapan ko to, kailangan i-keep ko siya. Pero anong epekto niya sa'yo? Wala kang matulugan, isip pa ng isip, pinaghirapan ko to pero wala lang mangyayari, nagsisira lang sila. Mga sapatos na pinaghirapan natin, pero pagkasuot mo, sa mall ka, biglang natanggal yung swelas kasi sa sobrang tagal nang hindi nagagamit. So anong mindset yon? Kasi baka hindi na siya nakakatulong sa'yo. Yung pala, bili ka ng bili dahil pinaghirapan ko to, ito ang gift ko sa sarili ko. Deserve ko to. Diba? Deserve ko to. Pero anong nangyari sa'yo? Ang dami lang ng gamit sa bahay, wala nang ibang nakakagamit. Hindi siya nakakatulong talaga. Sa sentimental value naman, syempre bawat item may memory talaga. Totoo naman. Pero ang bahay mo ba, museo? Sorry para sa mga past mo o sa buhay na hinaharap mo. So, nandun na yung mindset na makatulong ba siya sa akin o hindi. Kasi kung hindi siya makatulong sa'yo, then might as well let go para makapasok ka ng bagay na makatulong sa'yo. So, sa sentimental items, pwede ka naman mag-keep ng isang magandang memory kesa naman isang buong kwarto, purong box ng same memory. Speaking about memories, yung mga pictures, ang hirap i-let go niyan. Ako nakatambak din yung mga pictures, I put them inside a box. Pero parang ang dami na nito, paano ko ba ito i-organize? Pipili ka muna. Okay. Una, kung naka-frame sila, pwede mong tanggalin na sa frame, lalo na kung wala ka ng paglalagyan. Kung naka-frame pa rin siya at naka-box, it takes up space. Pero kung Photo album. ipa-photo album mo o ika-catalog mo ng mabuti na hindi siya masisira, then yung frame,
pwede mo nang maipamigay o madonate. Tapos may more space ka pa for more photos. Pero kung kailangan mo talagang pumili, ano yung pinaka move forward sa'yo, yung nakakapasaya talaga sa'yo, or yung nakapag-ground sa'yo. Picture ba yan ng pamilya, picture ba yan ng aso, or kung ano man, yung talagang makakapagpa-feel ng maganda sa'yo. Ayun. Or scan mo, tas upload mo online. Yes. Ay, pwede rin yan. Para Pwede. meron ka pa rin photos. Taray, ako na yung Naalala ko tuloy si Marie Kondo, di ba? Siya rin kilala rin. Yung parang, yung Sparks Joy. oo, kasi sa damit naman. Yes, Isa rin yan sa mga mahirap i-declare Yes. natin ayos. Ano bang masasabi? Yeah, so sa damit naman, kasi lahat tayo nag-iiba ng stages in life, 'di ba? So sa stages in life natin, iba yung sinusuot natin. Ang tanong, nasang stage ka na ba ng buhay mo ngayon? Kasi mamaya pang disco pa yung mga damit mo, pero hindi ka pala pwede Akala ko ngayon. nasa stage ka na ba na hindi nakasya yan? Ay, pwede rin kasi dumaan ang holiday season. Okay. Tapos nag-i-aim pa sila, ay hindi, magkakasya pa to sa akin kasi balik alindog ako minsan ngayon. may ganyang Taon. thinking. Meron iba may pangarap box. Yung gusto mong masuot ulit Okay. after mo mag-exercise. Pero syempre, may limits ka rin naman kung gaano kadami talaga yung gusto mong i-keep habang ikaw ay nagpapapayat. Syempre, back to reality, ano ba talaga yung totoo? Kung size large ka ngayon, babalik ka ba talaga sa XXS? Wow, syempre, tayo, so ano din talaga? Kahit medium na lang. Oo, assessment muna. Assessment talaga kung saan. Kasi lalo na yung tulad ko na nanganak, parang feeling ko, buto ko ba yung lumaki? O ano ba talaga? Kasi nag-iiba talaga yung katawan lalo na sa mga babae. Pero mas maganda kung yung damit na sinusuot mo, nakakatulong talaga sa'yo at komportable ka. Hindi yung sikip na sikip ka tapos... Totoo, i-let go na yan. So, kailangan iisipin kung ano yung mas okay na sa'yo ngayon. So, kailangan Yeah. mong tanggapin. Acceptance is the key. True. And gaya nga dun sa life coach na topic kanina, lahat ng bagay na isusurround natin ang sarili natin, nakakatulong talaga sa buhay na gusto natin. So tulad ng kung may bago kang goal, ano yung mga gamit na makakatulong sa'yo for this new goal? Ano yung mga bagay na hindi na talaga? So makakatulong siya sa mindset, sa nakikita mo, tsaka sa pakiramdam. Oo, how about dun sa mga, kunyari, motor, kotse, yan, kasi may mga ganyan yung parang, yung first big sahod dito mo inilagay. Okay. So parang ang Mga hirap. malaking items na medyo ito. parang mahirap ding i-let go. Siguro ang pinakauna na naisip ko, acceptance. Na may hangganan talaga ang mga bagay-bagay. Kasi kung mag-a-attach tayo sa mga bagay na talagang wala matagal na. Sige, totoo, na lalagay mo lahat ng pera mo doon, pero ano na, pagkatapos ng lahat What's din next? naman, it will still pass. Parang if we think about decluttering as also honoring the life cycles, yung natural life cycles lang, mas madali tayong mapapasabi na, ay okay, I'm ready to let I'm go ready. of this Next items. level na ako. Oh, why not, I'm diba? so ready. Pero may mga method ba sa pag-organize or pag-declutter? May iba't ibang method. Meron yung kay Marie Kondo na method, meron din yung Swedish death cleaning, yung parang, pagka namatay ako, ano ba yung, dapat wala na silang iisipin pang gamit ko. Yung so parang meron ding minimalism. Meron din naman na, like for me, ang ginagawa namin is intentional decluttering. Ano bang intention mo sa kwarto na to? Sa pagpasok mo sa bahay, sa storage mo, intention ko para sa mga stock ko yan ng mga pang laundry o kaya pang Christmas. Pero kung naging stock na siya ng mga packaging ng Shopee or kung ano-ano man, ang mga wala ng saysay talaga, then nawawala sa intention yung space. Kaya kung may intention siya, nagkakaroon siya ng parang hangad talaga para saan siya, para mas madali para sa iyo mag-decide kung ano talaga yung ikikip or ile-let go. Matagal ba yan? Mga ilang mga periods? Feeling ko siguro? parang may ano mga pa yan eh. bedroom, ganyan, mga gano'ng katagal yung Hihinga pa decluttering. kasi yung paghinga pa lang parang medyo matagal na eh. 3 seconds lang yun, girl. Hindi, parang kasi tutulala ka muna, tutulala ka. Ano yun? Kailangan may schedule. So kailangan talaga may schedule. Importante kalmado ka. Kasi kung hindi ka kalmado, tapos mag-decide ka, ayan, pwede kang mag-regret, pwede kang walang matanggal. Lalong diba? tatagal. Diba? Mas Umiyak-iyak matatagal. ka. So, like sa sistema na ginagawa namin, intention ang important. Tapos, pagka mag-a-atake na kayo ng isang space, maliit man ito o malaki, ika-categorize, isusort. Kunwari, pagsasamahan natin lahat ng puting t-shirt,
lahat ng ganito, ng ganyan. Tapos doon mo ma-realize, ko na pala ang ito dami kong, ginagamit. oo, ang dami ko pala nito. Mag-inventory Hindi ko na pala to ginagamit. Tapos doon mo masa-separate, ay actually sa isang taon, isang beses lang naman ako nagba-black dress. So bakit naman 20 dami, ang black dresses ko? Naku, ang dami So ng white mas madaling balls. mag-design. Ayan na. So they can hire you? Do you have social media pages? Yes, meron kaming, we have teams, housewives who are doing decluttering. So you can, so if I can share it, Your social my media social pages. media, it's Clean Greenius. It's a Ayan. sustainable decluttering service. Alam niyo, i-hire niyo po si Mama kasi siya yung tagatanggal ko lahat. Ang ginagawa ko dyan, si Mama lang ang mag-aayos. Hindi ko natitingnan. Para para hindi ko na walang makita kung ano pipigilan. yung mga... Pagkita ko, wow, kalahati na, ang dami na natanggal. Kasi Tapos ikaw pipigilan hahanapin mo ko pa na siya lang. pag nakita mo. So parang, ano? parang nawala yung ganito. Wala na, pinamigay ko na. Ayun. Oy, thank you so much, Ali, sa mga tips for guiding us when it comes to decluttering. Ayan. Tsaka maganda yung sinabi niya, no, masarap sa pakiramdam pagpasok mo Fresh ng start. bahay. Yan ang ating target and for this new year. Thank you. Thank you, Ali. thank you. Thank you.